Ano nga ba ang katangian ng isang produktibong kasambahay? Ginagamit ng mahusay ang panahon at oras sa trabaho. Masipag sa gawaing bahay. May dedikasyon sa kanyang tungkulin. Tama kayo dyan! Iilan lamang yan sa mga best work values ng isang produktibong kasambahay. Bukod pa dyan, alam niyo ba, ang National Wages and Productivity Commission at Regional Tripartite Wages and Productivity Boards, mga opisina sa ilalim ng Department of Labor and Employment, ay bumuo ng isang programang naglalayong matulungan ang mga kasambahay na maging produktibo. At huwag kang mag-alala, dahil ang training orientation na ito ay libre at mas pinasimple. Ito ay para mas maunawaan at madaling i-apply ang bawat konsepto sa pang-araw-araw na gawain. Sino nga ba ang mga matuturing na mga kasambahay? Matuturing na kasambahay ang mga sumusunod ayon sa Republic Act No. 10361 o Batas Kasambahay. All-around kasambahay, tagapagluto, tagapaglaba, tagapag-alaga ng bata, matanda o may sakit, at tagapag-alaga ng halaman at hayop. Ano-ano ang mga katangian na dapat meron ng isang kasambahay? Heto nga, productively okay na okay si kasambahay kung siya ay industrious o masipag. Masigasig niyang ginagawa ang mga gawain na nakaayon sa kaniyang trabaho kahit walang nagbabantay. Dahil dito, hindi naaaksaya ang bawat oras na ginugugol niya sa bawat gawain at madaling natatapos ang mga ito. Tulad ng paglilinis ng bahay, nililinis at inaayos niya ang bahay ng mahusay kahit walang nakabantay. Siyempre, huwag kalimutan, maging systematic para walastik. Ito ay isang paraan ng pagsunod sa tamang proseso ng mga gawain. Gumagawa rin ng listahan ng mga gawain sa isang araw upang magsilbing gabay sa mga pagkasunod-sunod ng kailangang matapos na gawaing bahay. Time conscious din dapat. Mahalaga ang bawat oras at minuto sa paglalaan ng panahon sa bawat gawain. Iwasan ang pakikipagkwentuhan sa kapwa kasambahay o kapitbahay. Gayon din ang paggamit ng cellphone tulad ng pag-browse sa internet o panonood sa TV kung marami pang gawaing kailangang tapusin. Gamitin lamang ang cellphone sa panahon ng emergency o kung kinakailangan upang hindi maabala ang mga gawain. Dapat din, Beshi, innovative. Ang pagiging maabilidad sa mga gawain ay isa sa mga mahusay na katangian ng isang produktibong kasambahay. Lamang ka sa iba dahil kaya mong umisip ng mga ideya at paraan upang magawa ang mga gawain ng mas mabilis at 100% ang kalidad. Halimbawa, maaaring gamitin na panglinis ng garahe ang pinagbanlawan ng labada upang makatipid sa tubig. At para mas very good, kailangan ding may strong value for work. Maipapakita natin ang pagpapahalaga sa trabaho kung ating pahahalagahan o iingatan ang lahat ng resources ng ating employer. Halimbawa, lilinisin natin ang mga kagamitan ng ating employer ng may pag-iingat. Hindi natin aaksayahin ang mga stock o supplies sa bahay. Kasama na rin dito ang pangangalaga natin sa kanilang privacy at protektahan ang kanilang personal na impormasyon. Sino ba ang pwedeng umattend sa training orientation na yan? Maaari itong attendan ng mga kasambahay, employer, private employment agencies o kung sino mang gustong maging produktibo. Umattend na ng produktibong kasambahay training. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na opisina ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa inyong rehiyon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iba pang productivity trainings, bisitahin ang National Wages and Productivity Commission official website sa www.nwpc.dole.gov.ph.
At para lagi kang updated, like, follow, and share our other official NWPC social media platforms na makikita sa screen. Let's connect!